Bakit mabagal ang processing ng bills para sa RL? Yung pong mga supporting documents, kasi pag sa private hospital po, reimbursement po yung mode. Hindi ho kami pwedeng mag-download unlike sa DOH hospital. And if I'm not mistaken, some LGU hospitals under COA rules pwede ho mag-download. Kaya mabilis po yung processing. Yung pong papeles pag reimbursement, kailangan naka-attach po yung abstract, etc. Tapos just like any other government transaction, meron pong mga vouchers. Umaabot po yung file, tas ang ginagawa po ng ibang ospital, hindi naman po lahat, iniipon po. And then papasok yun sa ating regional office, yung pong processor kulang. Una pong pumutok yung balitang to, mga bandang Mayo po yata, dun sa Calabarzon. Kulang po sila ng tao. But the other CHDs so far, especially Metro Manila, ang ginawa po yata ng ating regional director, at baka ito na rin po yung ginagawa nila dun sa 4-8 sa iba, nag-hire sila ng job order, contract of service. Taga-process lang po para mabilis. Pero Dr. Domingo, ang nakakarating sa amin, particular na nasumbong mula sa mga clinics at mga doktor, na isubmit na lahat ng supporting documents, abstract, pero hihingan pa ulit ng panibagong dokumento. And then, ipapadala ngayon ng ospital yung dokumentong ni-request. And then, babalik ulit after a certain period of time, hihingi ulit ng another documents hanggang sa abuti ng buwan-buwan. And then, how qualified are these people na nagpo-process ng bill sa inyong medical assistance? Sila po yung mga program staff po, no? Ang kanila pong pinaka-central equivalent, merong program office sa central office. Sa regional po, depende ho sa region, nag-hire sila ng 2 or 3 or more at nagpo-process. Sa tanong po ng ating Senator Tulfo dun sa qualifications, hindi naman ho nila dapat pinapasok yung medical judgment. Hindi sila medical evaluators. Tingnan lang po nila kung nagmamatch yung documents, kumpleto. Actually, Senator, tama po kayo na hindi dapat arbitrary na parang back and forth. Kasi pag ganun po, papasok ang abuse. And that is something po we will look into, Senator. Mali po yun, hindi ho dapat ganun. So anong klaseng computer system ang ginagamit ng MAIFIP? Pinapoprocess ng bill? Meron po tayong MAIFIP information system pero hindi pa siya fully implemented kasi nagka-transition pa lang po tayo. So in short, sabi mo kanina kulang kayo sa tao kaya nagkakaroon ng sobrang delay sa pagbabayad ng bills na galing sa mga hospital at clinics. So kailan niyo po mapupunuan yung kakulangan ng inyong staff sa billing nang sa gayon ay magiging on time na yung pagbayad sa mga hospital bills at para lahat ng ospital igaganahan ng tanggapin ang RL? Kung hindi ho natin kaya mag-hire ng tao, ang makakatulong po is ma-digitize, so to speak, yung ating approvals. Yun naman po, ang kailangan lang po dyan is, I guess yun pong ating pagmamatch kasi pwede ho sigurong random audit para ibig sabihin titignan pag nag-upload ka ba ng ganitong dokumento, may sisilip na randomly na auditor na staff na kung compliant naman, approve na po yun. Kasi ang nangyayari ko kaya mabagal, mano-mano nga po ang nangyayari. Dapat meron kayong ginagawang monitoring pagdating sa pricing sa lahat ng hospital, whether private or public. Kasi ang nangyayari, mga reklamo nakarating din sa akin, nagsisitaasan yung presyo sa mga hospital, even private, dahil sa RL na yan. So ngayon, pati yung mga tao na hindi naman gagamit ng RL, minaapektuhan. Is there a way na gumagawa kayo ng monitoring sa pricing sa lahat ng mga ospital nationwide? Napansin po namin yan lalo na sa usapin ng professional fee. Kapag alam po nung hindi naman ho lahat ng doktor pero meron ho talagang iba na katangi-tangi na pag nalaman na referral letter yung binibigay ay biglang tumataas yung singil kumpara sa isang hindi naman naka-RL. Yung monitoring po ng ating prices, meron ho tayong system sa tinatawag natin na ESOA, Electronic Statements of Accounts, na nasa PhilHealth rin po naman. So kausap po namin sila kasi doon din sila kumukuha ng datos kung magkano dapat yung case rates. Actually, dapat nga ho wala ng referral letter kasi kung tama yung case rate, konektado po, kung tama po yung case rate ng PhilHealth, edi hindi na dapat magkaroon ng balance or zero balance billing nga sabi nila para hindi na dapat nag-RL. So, kaya po, Senator, dun po sa ating ESOA system ng PhilHealth. Mas maganda kung tagalin na itong RL. Pero naman tayong universal healthcare, di ba? Wala ng RL kasi nagagamit itong RL na ito na mga politiko para magpa-pogi, magpaganda at the expense of taong bayan. Pero ang taong bayan yun di ba? Paano may suggest na para hindi na kailangan pang magkaroon ng RL?
tama po yung sequence of questioning na pag alam namin yung costs, yung sinasabing true cost, dapat twofold po yan eh. Si PhilHealth, sasabihin niya, itataas natin yung ating case rate to match as much of the cost as possible. And then yung second po na parang approach natin sa South Korea at saka sa Japan, every 2 to 3 years or sometimes more often, pinupulong po ng Ministry of Health, ng Department of Health, ang lahat ng mga doktor. Tapos magkakaroon po ng usapin niya na nagkakapirmahan, sasabihin, okay, for the next year, ito yung taripa, ito yung presyo. Kung di ho nagkakamali, nakamayan ko rin ho si PMA President Dr. Hector, nandito po rin yata sa kwarto. Baka pwede nating tanungin, kaya ho bang kunin sa kanila yung commitment na sasabihin ng PMA, ito yung taripa ng mga professional fees para every year magkakaroon ng honest to goodness na usapan, walang tataasa. I mean, hindi naman bawal tumaas, pero kumbaga, police their ranks na pag may lumampas doon para ma-attain po natin yung zero balance bill. Salamat Thank po. you.